Uy, Camila, ano ba yun? Tama na yun. Tapos ni Chris natin nag-review ka pa rin. Ano ba yan? So, ano ba? Kamusta ba kayo? Parang stress na stress lang po mga kasama ko. Pero kung natin, kinai-stress mo, Camila. So, eto na nga. Ayusin ang buhok. Isang buntong hininga. Isang pag-unat para simulan ng araw. Pero kahit anong pilit ko, ramdam ko na agad ang bigat. Tambak na homeworks, sunod-sunod na quizzes, at mga deadlines na halos magpang-abot. Tapos, may project demo report pa. Isang dagdag sa listahan ng mga gawain na tila walang katapusan. Patong-patong, sunod-sunod, habang dumadami ang trabaho, parang nauubos na rin ang oras, lakas, at pasensya ko. Ang gulo, ang bigat, nakakaiyak, nakakabaliw, pero hindi pwedeng tumigil. Kahit pagod na, pilit na lang akong sumusunod sa agos ng stress. Ikaw, bless you. Actually, stress din ako talaga. Ito ngayon. So, ito na nga, yung mga bagay na ikini-stress ko. Na alam ko bawat isa sa atin ay makaka-relate talaga. So, sino man namang hindi may stress sa mga schoolworks na ginagawa natin sa araw-araw. At ayan, kagaya po, gumagawa ako ng mga dapat naming ipasa sa school. At minsan pagkagaling ng school, tinuturuan ko din yung kapatid ko sa mga schoolworks niya and syempre yung mga gawaing bahay na talagang given na sa ating buhay sa araw-araw. And ayan, naglilinis ng kwarto, nagliligpit ng hinagaan namin and nag-uurong ng mga pinakainan namin. And after noon, pupunasan mo syempre yung mga hinugasan mong plato at ilalagay sa tamang lalagyan. At pagkatapos noon, kung mayroong mga gulo or dumi sa sala, syempre liligpitin mo din yun para maging maayos din sa paningin mo kasi diba nakaka-stress din kapag ka sobrang gulo nung paligid mo. So alam ko, isa lang to sa maraming stress na kinaharap nating lahat. Diba? Diba? Ito pala yun. Oh, ikaw naman, Jory. Kamusta ka naman? Ay, nako, kung alam nyo lang. So, iyan nga no, kagagaling ko lang yan sa school, kabibihis ko lang. Tapos, tinignan ko agad yung libro ng kapatid ko kung ano yung mga ginawa nila sa school kanina. Tapos, may assignment siya. Siyempre, gawin niya lang yung assignment niya kapag nakauwi na ako. Eh, anong oras na yan? Ano na, mag-aalas, mag-7 na ata. Tapos, yan na assignment nila. Magsusulat sila ng letter K. Kukunin nila yung isang page na yan. Tapos yan, konting chika lang sa kapatid ko kung ano nangyari sa maghapon niya sa school. Ayan, pinagmamayabang niya sa akin yung gawa niya. Ayan, di gawa niya. Ayan, pagod na ako. Kitang-kita niyo naman. Tapos, syempre, may magtataka sa inyo kung bakit ako yung gumagawa ng mga gawain ganyan. Which is dapat, di ba, magulang natin. So, si mama kasi nasa ibang bansa na. Kaya, yung mga responsibility niya dito sa bahay, ako yung kumikilos. At after nyan, dumiretso ako sa kusina. Syempre, anin ko naman yung mga bote ng kapatid ko. Kinder na yung kapatid ko, pero dumedede pa din siya. Tapos, yun nga, so balik tayo sa kwento ko kanina. Mga naiwang responsibility ni mama, ako yung gumagawa na dito. Syempre may nagbabantay naman yung lola ko, pero bantay-bantay lang naman yun. Tingin-tingin lang sa mga kapatid ko, paghahain lang, ganyan, pag wala ako. Tapos, mag-urong-urong lang din si nanay ng mga pinggan, kaya nababawasan ako kahit papano ng gawaing bahay. Tapos syempre si papa kasi nasa trabaho din, anong oras na rin nakaka-uwi, kaya ako talaga yung kumikilos bago ko gawin yung mga schoolworks ko, kaya ginagabi ako palagi. Tapos ito namang clip na yan, yan naman yung kinabukasan, hapon yung pasok ko niyan, tanghali ata, basta makasilang pasok niyan, ako ano pa naman pasok ko niyan, mga 10 ata or 9. SM break nila, kaya bago ko pumasok, kailangan paliguan ko muna siya. Kailangan ko muna asikasuhin yan bago ko pumasok sa school. Kailangan ko sila muna unahin. So, syempre napapansin nyo kapag nasa bahay, wala talaga akong kaayos-ayos. As in, para akong nanay aula talaga ako. Kaya pagpasensyahan nyo na. Pero sa school, syempre, kailangan mag-ayos-ayos, ganyan. So, iyan. Pagkatapos ko siya paliguan, tsaka naman ako maliligo. Tsaka naman ako gagayak. So, bye guys! Ay, grabe. Buti na lang hindi namin alam, Jory. Kasi stress na stress kami sa nararamdaman. Talaga. Oh, last, si Ate Richelle. Kamusta naman ang ating Ate Richelle? Ayos na po. Ito nga kasi. Kasi nga 'di ba, andain natin ginagawa ngayon tulad ng mga project, demo, lesson plan at kung ano-ano pa. Kasabay nito, pag uwi ko, maglilinis dito, maglilinis doon, ligpit dito, ligpit doon. Kaya para sa akin,
bilang estudyante, ang hirap ng kasabay mo pa yung ginagawa mo sa bahay, tapos andain mo pang iniisip na gagawin mo pang school works. Ay, sobrang nakakapagod. At isa to sa mga stress na nararanasan ko ngayong college. At syempre, hindi din maiiwasan na may utos dito, utos doon, di ba? Gusto niyo ba mananasan yun? Magandang araw! Ngayon, narito kami sa Bulacan State University Bustos Campus. Kami ay magsasagawa ng interview kung saan i-interviewin namin ng bawat estudyante kung ano ang kanilang stress na kinaharap at kung ano ang solusyon na kanilang ginagawa. Ano pang iniintay nyo? Kaya naman, Handa na ba kayo? Arat na! Ngayon po ay kasalukuyan po kaming nasa Pancho Hall na kung saan po kasama po namin ang isang estudyante mula po sa BSBA. So ngayon po ate, maaari niyo po ba kaming bahagian kung ano po yung mga nararanasan nyo o mga problema na kinaharap nyo bilang isang 21st century student? Gasto sa school, syempre, tsaka yung research, yung mga maraming gawain. Ate, ano naman po yung solusyon na ginagawa po ninyo para po matanggal yung stress ninyo? Kumain lang and bonding with friends, tsaka, syempre, yung mag-pray. Yeah. So, andito po kami ngayon sa study area at kasama po natin isang student from BSED. So, maaari po kami magtanong sa inyo na kung ano po yung mga bagay na ikinai-stress nyo ngayon po. Yung mga bagay na kinai-stress ko ngayon is about my family. At ano naman po yung solusyon na ginagawa nyo para mabawasan po or maalis yung nararamdaman yung stress? Yung mga bagay na ginagawa ko is yung mag-banding kami ng mga kaibigan ko and then more time on myself po. Ngayon naman po ay kasama namin isa sa mga klase namin from BEd. So, Marie Chris, bilang isang estudyante, ano ang stress na kinaharap mo? Marami pong gawain sa school tapos dumagdag pa po yung mga gawaing bahay kasi mama ko utos na utos. Okay. So, ano naman yung naisip mong solusyon or ginagawa mo para matanggal yung stress na nararamdaman mo? Minsan po nanonood ako ng mga vlogs, tapos nakikinig ako ng music. Yun lang po. At ngayon naman po, kasama po natin ang isang estudyante mula sa BSIA first year po. Meron lang po akong katanungan. Ate, ano po yung mga stress na nararanasan niyo po ngayon? Yung tambak po na school works po, since 12 po yung subject namin. So, lahat po yun. Kailangan po namin pagsabay-sabayan na gawin. Ano naman po yung mga solusyon po na ginagawa niyo upang makayanan po ang mga ito? Time management po talaga, yung tipong hindi po dapat kayo mag-procrastinate po para po maiwasan po yung pag-pile up po ng mga school works. Pag stress na ako, ang una kong ginagawa ay maglinis ng bahay. Parang nakakatulong na mawala ang kalat sa paligid para gumaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos, nagluluto ako. Nakaka-relax talaga yung proseso kapag ganito. Pagkatapos nun, kakain ako at ine-enjoy ko yung bawat kagat. Parang nakakalimutan ko muna lahat ng iniisip ko habang kumakain, kaya sobrang laking tulong. Hindi rin mawawala ang paglabas kasama ang aking kasintahan. Kapag kasama ko siya, nasasabi ko lahat ng bigat ng nararamdaman ko at parang gumagaan yung loob ko. At higit sa lahat, hindi ko makakalimutan ang pananalangin dahil sa ganitong paraan ay nagkakaroon ako ng gabay at lakas mula sa ating Panginoong Diyos. Sino ba namang hindi matatanggal ng stress kapag pagkain na usapan, di ba? Kasama pa yung pamilya mo na nanonood, kagaya namin. And every Friday ng gabi, nagkakaroon kami ng bonding, nanonood kami kadalasan sa Netflix or sa YouTube, kung ano yung makita namin na maganda. Usually about family and Christmas dahil malapit na yung Pasko. At everyday, nagkakaroon kami ng pagbabasa ng Bible and sinishare namin kung ano yung mga pinagpapasalamat namin sa araw na yun, yung mga prayer request namin, and yung mga natutunan namin based dun sa nabasa namin.
At syempre, hindi na mawala sa amin tatlo magkakapatid yung pagkukulitan or pagbabanding kapag kami ay nakauwi ng lahat sa bahay galing sa school. And ayan, katulad niyan, random kung ano rin naisip namin laruin at nilaro namin. And tuwan-tuwa naman. Sa school naman, kapag wala na kaming ginagawa or may free time kami, ayan, nagko-crochet lang din ako habang kinakausap ko yung mga kaklase ko about sa mga dapat pa namin gawin sa school. Isa din sa pantanggal ng stress ko is yung pagpe-play ng iba't ibang instruments gaya ng gitara, at sa church naman nagte-training ako para matuto sa piano. And after nun, dahil wala pa yung mga kasamahan namin na iba, habang nag-aantay, naglaro muna kami ng badminton para malibang-libang kami, at nung gabi nagkaroon kami ng banding or fellowship ng mga teachers and assistants sa aming church. So, ayun. So, dahil sobrang dami nangyari nung araw na yun, tinreat namin yung mga sarili namin ng kape. So, ganyan lang naman lagi yung ginagawa namin kapag ramdam namin na na-stress kami or napapagod na. Ayan, diretso kami dyan sa coffee maker. So, nasaktuhan na kami pa lang yung nauna ni Imol. Tapos, ayan, kwentuhan, tawanan. Tamang singa-singa pa siya. So, sa simpleng ganito lang, nakwentuhan namin, nakawala ng stress, nalilimutan ko yung mga problema ko sa bahay. Hindi ko siya nadadala dito sa labas. Yan, tamang pakit lang. Konting chika, tapos sumunod si Kyla. Yan, bumili rin siya, kasi stress na rin daw siya. So, wala si Pia niyan. Kaming tatlo lang muna kasi nga absent si Pia nung araw na yun na nagkape kami. Tapos ayan, konting chika lang. May chini-chika lang si Kyla, ganyan. Pero hindi siya kita sa video kasi katapat ko siya. Ayan, tamang pakita lang si Emily kung ano yung mga dapat gawin namin mamaya. Tsaka kung ano yung mga ikukis bukas, ganyan. Tamang chika lang. Kung ano yung mga kinai-stress nila nung araw na yun. So, ayun, na-stress na rin ako, hindi ko mahalo kasi nga, ang daming yelo, ay, naku naman, ay, napakadaming yelo, ay, hindi ko mahalo, kailangan ko patanggalin ang takip. So, yun, sobrang seryoso ng pagmamukha ng girl naman na to. Pati sa yelo, yan, kinai-stress ko ang yelo. Walang tigil, ay, yan, tamang higop, tamang tikim, yan, sinarado na ng girl. So, yun lang naman. Ganyan lang naman sa araw-araw. Lagi lang na kami nasa coffee maker. Kasama chika. Doon lang kasi kami nakakaano ng doon lang yung time na naano namin na magchika-chika. So, yun. So, yun lang. Bye everyone. Thanks for watching. Kaya naman, isa sa nagiging solusyon ko ngayon para mabawasan yung stress ko ay paglabas namin magkakaibigan, banding dito, banding doon. Tapos mga naglalaro kami, gaya nga yan tulad sa video, naglalaro kami dyan ng bingo. Yung konting oras lang na magkakasama kami, ang laking tulong na para mabawasan yung stress na nararanasan ko ngayon. So kayo naman pong nanonood ang aming tatanungin at inyong mga kasagutan na ilalagay po ninyo sa comment section. At ito po ang aming tanong. Ano po yung mga motivational quotes o kaya po mga Bible verse na inyong pinanghahawakan upang makayanan ang mga stress? At para naman po sa prize, mamimili po kami ng unique at relevant sa stress na kinakaharap natin ngayon. Ayan, panigurado pong bawat mga quotes or Bible verse na ilalagay nyo dyan ay makakatulong din po sa bawat manonood sa ating vlog na ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? At mag-comment na po sa ating comment section. Ngayon ay nandito na tayo sa ating pupuntahan sa Bustos Guidance Center. Ayan, ngayon meron tayong mga kakausaping mahalagang tao na tsak na makakatulong sa atin sa mga stress na kinaharap natin sa araw-araw na ating buhay. Ayan, isang magandang araw. So, nandito na tayo ngayon sa loob ng guidance office natin at kasama po natin isa sa mga guidance staff dito sa ating school, which is si Ma'am Rose Ann po. At ito po yung unang katanungan po namin para sa inyo, Ma'am. Maaari po ba na lumapit yung mga estudyante po na nagkakaroon or nakakaranas po ng stress sa kanilang pag-aaral or sa iba pong mga aspeto ng kanilang buhay or depende po sa sitwasyon po nila? Unang-una dapat
tignan muna natin ano ba yung root cause ng problema. Kasi baka mamaya hindi kailangan na sa guidance agad. Sabihin na natin, academic. Yung palang kailangan mo, source of stress mo, yung isang aspeto dun sa subject na yun. Kaya, mas maganda kung ano yung concern mo, lapit ka. Pero ang ano naman doon, kasi ang pinoposter natin talaga is independent sa kliyente. Kung hanggang kaya mo, as a person na solusyonan yung problem, mas okay yun. Pero pag hindi mo na kaya, palagi namang bukas ang opisina para tanggapin kayo at maasikaso kung ano man ang kailangan ng needs na maitutulong natin sa inyo. Ma'am, ano naman po yung kadalasan po na sinasabi po sa inyo na stress pag po lumalapit sa inyo mga estudyante po? Stress usually dahil academic setting tayo academic. And then sometimes pumapasok din yung sa career kasi ayaw nila yung course. Nagtatanong din sila paano lumipat. Ibig sabihin kasama rin sa trabaho namin, kina-counsel namin, then binibigyan din namin ng information para alam niya kung anong gagawin niya. Particular dun sa kanyang course. Academic part. Ma'am, sa aspeto naman po ng sa guidance office, ano po yung mga services po na maaari niyo po i-offer para po sa mga kabataan po o mga estudyante pong nakararanas po ng stress? Siyempre, unahin na natin yung pinaka-heart ng serbisyo namin, counseling. Pwede kayong, kung di nyo na kaya, pwede kayong pumunta dito. Meron naman mag-aasikaso sa inyo. Nandiyan ang aming guidance coordinator, then si ma'am. Meron tayo din si sir, yung ating site naman si Sir Adrian. And then, isa rin na information service will provide seminars din. And then, may mga leaflets kami dito sa office na pwede rin kayong pumunta para sa inyong information. And then, ngayon, particularly ngayong buwan, ay kami nagko-conduct ng testing service na ongoing yun. Kasi yun yung magiging basis namin para ano ba yung need ng estudyante para makagawa kami ng appropriate program para sa inyo. Ma'am, ano naman po yung pangkalahatang mensahe po o payo po para po sa mga estudyante po na nakakaranas po ng stress ngayon, lalo na po nakaugnay po sa kanilang pag-aaral? Siguro ang gawin natin, i-break down natin yung source ng stress natin. Kasi ang nangyayari, masyadong pinalalaki natin yung problema, lumalala. Yung gawin natin, unti-unti natin. Kasi meron akong ganung naging client, ang gusto niya, lumipat ang kurso. Gusto niya lipat agad, na hindi niya alam na may mga proseso tayo kailangan. Yung i-break down, para lumiliit yung ating problem, mas madaling masolusyonan. Kasi yun yung nagiging problem. And then, syempre, pag alam mong di mo na kaya, lumapit ka dun sa mga trusted individuals, lalong-lalo na sa mga mental health professional, particularly sa ating university, sa ating campus, sa ating guidance. So, ayan, uwian na. Yes. Wait lang. Asan si Blessing? Oo nga to. Asan si Blessing? Iiwanan niyo kami na may bagkuy. Ay, naku, si Blessing talaga. Ano ba gagawin natin? Gagawin tayo? Ano pa ba? Parang wala na. Oo nga. Magpapaalam na tayo sa kanila. Siguro nga. Sabi pa ba kayo? Wala na.